At ang sabi, mga minamahal, dapat iniiwasan natin yung mga bagay, mga minamahal, na makasasama sa ating pananampalataya. Gaya na nabasa po natin, mga minamahal, walking in the counsel of the ungodly, standing in the way of sinners, sitting in the seat of scornful. Amen. Yan po, mga minamahal. Sabi pa rito, basahin natin ang Job 22, verse 18, mga minamahal. Sabi po rito, yet he filled with houses with good things, but the counsel of the wicked is far from me. Kahit, maminamahal, kahit pagpalain ka ng malapanan sa material, pero kung hindi ka iiwas sa mga counsel ng mga ungodly, ng mga wicked, ng mga makasalanang tao, mga minamahal, pwede pong bawiin ng Diyos ang mga pagpapala na yan kapag hindi po tayo umiiwas, maminamahal, sa counsel of the wicked. Sabi po rito, basahin natin ang talata. Dito sa aklat ng Job, kabanatang 22, talatay 18, gayon may pinuno niya ang kanilang mga bahay ng mga mabuting bagay. Ngunit ang payo ng masama ay malayo sa akin. Amen. Amen. Yet he filled with houses with good things, but the counsel of the wicked is far from me. Amen. Kahit punuin nila, punuin ng mga tao, maminamal ng mga mahal mo sa buhay, ang iyong bahay, pagbigyan ka ng mga material things, maminamahal, pero dapat lumayo ka sa mga payo ng masama. Amen. Yung sasabihin nila, dito mo ilalagay yung mga punsoy, dito mo ilalagay yung iyong bintana, sapagkat papasok sa araw, yan ay ikaw ay suswertein. Tapos maglagay ka ng pusa sa iyong lamesa, yung estatwang lamesa na gumaganon-ganon para ikaw ay pumasok ang blessing daw, pumasok daw ang mga suwerte. Yan po yung mga paniniwala natin na naglalayo para tayo po, maminamalay, pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, maminamal, ang pinakasekreto, wala pong iba, kundi ang salita ng ating mahal na Panginoon. Yes, sabi ng Joshua, Kapitulo 1, talatang 8, basahin po natin. Sabi ng Biblia, bibigyan ka ng mabuting kawakasan. Sabi, pagpapalain ka, material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Basahin po natin. Dito sa aklat ng Josue, kabanatang 1, talatay 8. Ang aklat na ito, na kautusan ay huwag maiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayos sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawaan ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Amen. Yan lang, maminamahal. Magtiwala kayo. Yes. Maniwala tayo sa salita ng Diyos kasi siya po ang pinagmumula ng pagpapala. Amen. Wala po, maminamahal, ng mga mananampalataya na naniwala sa salita ng Diyos, maminamahal, na hindi po pinagpala. Kaya lang tayo, mga minamahal, na hadlangan sa pagpapala kasi hindi po natin alam na meron tinatawag na danger, meron pong mga sagabal. Meron pong dapat tayong iwasan sapagat makakahadlang para tayo po'y pagpalain. Yan nga, yung sinasabi ko, walking in the counsel of the ungodly, standing in the way of the sinners, sitting in the seat of scornful. Yan po ang dapat nating iwasan sapagkat tayo po yung mga anak ng Diyos. Ang kagalakan natin dapat, mga minamahal, nasa kautusan ng Panginoon. Binubulay-bulay natin araw at gabi. Amen. Kaya kung gagawin natin yan, wala na tayong panahon, maminamahal, na magbasa pa ng ibang literature. Hindi na natin magagawa, maminamahal, sapagkat dito lang sa Biblia, napakakapal na ng Biblia, maminamahal, hindi mo na magagawa na makapagbasa ka pa ng ibang babasahin kung talagang nagbibigay ka ng importansya sa salita ng Diyos at ikaw po ay nagnanais ng pagpapala. Sabi nga ni Haring David, maminamahal, tignan niyo po si Haring David, bakit isa po sa pinakamatagumpay na tao sa balat ng lupa. Dating siya po, maminamahal, ay isang nag-aalaga lamang po ng tupa. Siya pastor lamang, nag-aalaga siya ng kawan ng kanyang ama. Wala siyang ambisyon, maminamahal. Wala siyang ganong mataas na ambisyon, pero dahil sa kanyang kaligayahan, ang salita ng Panginoon, habang nagbabantay siya ng tupa, habang inaalagaan niya ang mga kawan ng kanyang ama, nagbabasa siya ng salita ng Diyos. Amen. Siya po, maminamahal, ay sabi, binubulay-bulay niya araw at gabi. Kaya naman sabi rito sa Psalms 119 verse 16, verse 47, at verse 97 hanggang 100, basahin po natin, ito po ang ugali ni Haring David.
Bakit siya inilagay ng Diyos sa isang mataas na tungkulin? Siya po ang makapangyarihang hari ng Israel sa kanyang kapanahunan. Sa loob po ng 40 taon, walang nagtagumpay, walang tumalo sa kanyang kaharian sapagkat siya po'y sinasamahan ng ating mahal na Panginoon. At ang kanyang sekreto ay gaya po na nakasulat po dito sa Josue, Kapitulo 1, talatang 8, maminamahal, ang salita ng Panginoon na hindi naiwalay sa kanyang bibig. Amen. Binubulay-bulay niya araw at gabi upang masunod niya yon, maminamahal. At sabi, sapagkat magkakaroon ka magtatamo ka ng mabuting kawakasan at pagiginawahin ang iyong mga lakad. Ibig sabihin, giginawa ka material, physical, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Sabi po rito, basahin po natin ang mga talata, maminamahal. Psalms 119, verse 16, verse 47, at verse 97 up to 100. Basahin natin. Dito sa aklat ng Psalms chapter 119 verse 16 talo ng 47 talo ng 97 up to 100. Sa 16, ako'y mag-aaliw sa iyo sa iyong mga palatuntunan, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Talo ng 47. Sabi dito, at ako'y maaaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. Talo ng 97 hanggang 100. O gaanong inibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. Pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos, sapagkat mga laging sumasa akin. Ako'y may higit na unawa kaysa lahat na tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patutuo ay gunita ko. Sa 100, ako'y nakakaunawa na higit kaysa may katandaan, sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal ang sekreto ni Haring David. Amen. Kaya nga, maminamahal, kung nais mong pagpalain, who wants to be a blessed, maminamahal, gayahin po natin si Haring David. Amen. Ang sabi niya, maminamahal, sa mga banal na salita ng Diyos, sabi niya, ako'y naaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. Ito yung kanyang mga kaaliwan. Ang sabi niya, ako'y naaliw sa iyong mga palatuntunan at hindi ko kinalilimutan ang iyong mga salita. Gaanong iniibig ko ang iyong kautusan na siya kong gunita sa buong araw. Ginugunita niya. Habang siya'y nagpapastol ng kawan, maminamahal, minememorize niya ang salita ng Diyos. Binubulay-bulay niya. At ang sabi rito, maminamahal, siya'y pinarunong. Sabi, ako'y pinarunong kaysa sa aking mga kaaway ng iyong mga utos sapagkat mga laging sumasa akin. At ang sabi ng 100, maminamahal, verse 99, ako'y mahigit na unawa kaysa sa lahat ng mga tagapagturo sa akin sapagkat ang iyong mga patutuo ang gunita ko. Amen. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa sa mga may katandaan sa akin sapagkat iniingatan ko ang mga palatuntunan mo. Magiging mas marunong ka, mas magiging matalino ka kaysa sa mga matatanda pa sa iyo. Ikaw ay hindi ka mailalagay sa huli, maminamahal, sabi ng Biblia, ikaw ay mas magiging marunong kaysa sa tagapagturo sa iyo, sabi rito, maminamahal, kapag iniingatan mo ang kanyang mga banal na salita. Kaya nga sabi ng Biblia, maminamahal, kung susundin po natin ito, gagayahin po natin, narito po ang tunay na success. Amen. Yung tayo po ay nakakaalam ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinabi ng Jeremias 9:23 hanggang 24, sabi diyan, huwag magmapuri ang mga mayayaman sa kalang kayamanan. Huwag magmalaki ang mga marurunong sa kalang karunungan. At huwag magmayabang ang mga may kapangyarihan sa kalang kapangyarihan, kundi ang ipagmalaki niya ay nalalaman niya ang utos ng Diyos. Alam niya ang katulad ng Diyos, maminamahal, at siya ay nakakakilala sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang pagiging success, hindi po yung mayaman ka, marunong ka, may kapangyarihan ka, kundi ang totoong pinagpala, maminamahal, ay yung ikaw ay pinagpala material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Alam mo ang mga banal na salita ng Diyos. Kaya hindi, idugtong natin itong Jeremias 9:23 hanggang 24. Dito sa aklat ng Jeremias, kabanatang 9, talatay 23 hanggang 24, ganitong sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan.
huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. 24, kundi magmapuri sa ganito. Sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nagkikilala na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, sabi, the destiny of the blessed man, ang ating pong destinasyon, ang ating pong kahantungan, kapag tayo po, mga minamahal, ay nagbubulay-bulay. Sabi rito, iniingatan natin ang kanyang mga salita, ito po'y binubulay-bulay natin araw at gabi, nagbababad po tayo sa salita ng Diyos. Sabi ng verse 3, maminamahal, siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Sabi ng banal na kasulatan, ang iyong mga dahon ay hindi malalanta. Ikaw ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig. Lagi kang may mabunga. Hindi ka mawawalan ng bunga. Ibig sabihin, hindi ka mawawalan ng mga pagpapala. Hindi ka mawawalan ng trabaho. Hindi ka mawawalan ng pera. Hindi ka maminamal kakapusin ng lahat ng bagay. At ang sabi, ang iyong mga dahon ay gaya po maminamal ng mga sariwang dahon. Ibig sabihin, magkaroon man ng pagliliglig sa iyong pananampalataya. Kumbaga sa puno, para kang nililiglig, inuuga ang puno, hindi malalaglag ang dahon mo sapagkat mga minamahal, sariwang-sariwa ang mga dahon mo. Kapag ang dahon ay sariwa, kahit diyanagin mo yan, ligligin mo yan, hindi yan malalaglag sapagkat maminamahal, sariwa ang dahon. Sabi, ganun ang yung dahon. Pag ikaw po ay laging nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, kahit maliglig ka sa pananampalataya, hindi ka matitisod. Amen. Sabi ng Psalms 119 verse 165, sabi, dakilang kapayapaan ang tinatamo ng mga taong umiibig sa kanyang mga banal na salita at walang dahilan upang sila'y matisod. Amen. Walang dahilan upang sila'y matitisod. Kaya natitisod ang mga mananampalataya, kulang sila sa salita ng Diyos. Tuyot na tuyot po yung kanilang mga dahon. Pag hindi ka nagbababad sa salita ng Diyos, wala kang pa nang magbasa ng Biblia, nagbabasa ka pa ng mga ibang literature, ng mga mythology, nagbabasa ka ng mga fairy tales, maminamal, ang dahon mo parang tuyot na tuyot yan. Kahit walang umuuga ng puno mo, maminamahal, sa hangin lang, babagsak na yung dahon dahil tuyot na maminamahal. Pero kapag nagbababad ka sa salita ng Diyos, sabi ng Biblia, ang iyong destinasyon, sabi rito, ikaw ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng tubig. At sabi rito, maminamahal, at ang iyong mga dahon ay hindi malalanta. Ano man ang iyong gagawin ay giginawa. Amen. Ano man ang iyong gagawin, giginawa ka. Sabi nga ng Josue Kapitulo 1, talatang 8, maminamahal, at magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Successful life. Yes. Sa negosyo, magiging success ka. Sa pag-aaral, magiging success ka. Sa lahat ng bagay, maminamahal, magiging successful ka, lalo na sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal. Panginoon, sabi ito po, maminamahal, ang magiging kapalaran ng mga taong nagbababad sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Psalms 112 verse 1 up to 3 at Psalms 21 verse 6, basahin po natin ang dalawang ulit talata, basahin po natin. Dito sa aklat po ng Psalms, chapter 12. Psalms 112, 1 up to 3. Purihin ninyo ang Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayang mainam sa kanyang mga utos. 2, ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Dito sa Psalms chapter 21 verse 6. Sabi dito sa Psalms chapter 21 verse 6, sapagkat ginagawa mo siyang pinakamapalad magpakailanman, iyong pinasasaya siya ng kagalakan sa iyong harapan. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang kapalaran ng mga taong nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Amen. Ang sekreto, maminamahal, upang ang tao ipagpalain. Sabi, gagawin siya ng ating malapan na pinakamapalad, Amen. magpakailanman. At sabi, iyong pinasasaya siya ng kagalakan sa iyong harapan. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, nabasa po natin Psalms 112 verse 1 up to 3. Sabi rito, maminamahal, mapalad
Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon at naliligayahang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihang tao sa balat ng lupa. Amen. Ang kanyang mga binhi ay magiging makapangyarihang tao sa balat ng lupa. Ang kanyang lahi ay magiging mapalad. At ang sabi, kaginawahan at kayamanan ay nasa kanyang bahay at ang kanyang katuwiran ay mananatili magpakailanman. Amen. Yan ang tunay na successful life. Material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Sabi, kaginawaan at kayamanan na nasa kanyang bahay at higit sa lahat, yung pagpapalang spiritual, ang katwiran niya ay nananatili magpakailan-kailan paman. Pero sabi rito sa Psalms 1 verse 4, maminamahal hanggang 6, sa mga masama hindi ganon. Sabi, ang masama hindi ganon, kundi parang ipa na itinataboy sa hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paggatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Amen. Sa mga walang panahon makinig ng salita ng Diyos, sa mga taong walang panahon magbasa ng banal na kasulatan, sabi ng Biblia, sila hindi ganon. Hindi sila pagpapalain kahit makamtan nila ang buong kayamanan sa libutan, ngunit ang kapahamakan naman ng kanilang kaluluwa, mga minamahal, ang matatamo nila. Kaya sa gabing ito,